worship service this morning, the main preaching. Amen. Let's go to our text, Proverbs 29 in verse number 18. Okay, pag-usapan natin po yan. Ang pag-usapan natin ngayon ay the power of vision. The power of vision. So I will give you the power of vision this morning. Proverbs 29 in verse number 18. Amen. Okay, 29 in verse number 18. Okay, so inihiling ko sa bawat isa na makinig na maayos sapagkat yun ang sadya natin dito sa bahay-sambahan. Amen. Okay, sabay-sabay tayo mula sa verse number 18. Just one verse. Can you shout amen kung nandiyan na kayo? Yun, alright. Verse number 18, everybody read. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Alright. Now, last Sunday, ang ibinigay ko sa inyo na mensahe ay yung consequences o yung consequence pagka walang vision ang anak ng Diyos. Okay? Pag wala tayong vision, maaari tayong matulad sa nangyari sa family ni Eli. Naalala niyo pa ba yung preaching na yon? Ngayon naman ay ano yung value or the power or the beauty of having a vision in the Bible? Amen? So kaya nakalagay dyan, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Amen? So tayo manalangin. Bow your heads. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pagkakataon na ito. You know, God, obviously we are now worshiping Thee. And please show up this morning, O God. Hindi man po pakiramdam mga aming batayan, pero gusto po naming maramdaman kayo based on your message, O God, this morning. So please, mula po sa akin hanggang sa mga anak ninyo, bigyan nyo kami, Panginoon, ng wisdom at kababaang loob. Tanggalin nyo po yung mga iba't ibang uring kasalanan na pwede nyo po masumpungan makita sa aming mga puso na maaaring maging hadlang sa pagtanggap namin ng inyong mga salita. Huwag niyong payagan, O Diyos, ang diablo na nakawin niya yung inyong salita na amin po maririnig o tatanggapin. Iligtas niyo po yung mga hindi ligtas and give us revival. In Jesus' name, amen. Okay, pwede nang umupo. Now, bago tayo pumunta sa ating mensahe ngayong umaga, ay nais kong magbigay muna sa inyo ano ang pinaka-background ng Book of Proverbs. Amen. Alam nyo, araw-araw, binabasa natin every day, every morning, binabasa natin yung Book of Proverbs. Handa na ba kayo lahat makinig? Wala nang maliban lang kung may sakit kayo, ang pinakamaganda ay maupo kayo, makinig kayo hanggang matapos ang preaching. Hanggat maaari, mga kapatid, ay wala mo nang tatayo-tayo. Wala mo nang tatayo-tayo. Maliban lamang kung may mga sakit kayo. Baka may sakit kayo na mamamaya, nag-CCR kayo, wala namang problema. Pero ang pinakamaganda, wala mo nang tatayo-tayo. Nakikinig kayo? Kasi pagka na-miss ninyo yung salita ng Diyos, mapuputol yan sa pakikinig, wala na. Hindi nyo na masusubaybayan. Hindi nyo na masusundan. Mawawala kayo. Okay? Ngayon, alright, let me give you yung pinaka-background ng Book of Proverbs para maunawaan natin why Proverbs. Okay? Now, itong Book of Proverbs ay makikita natin dito yung mga iba't ibang mga sayings kung tawagin. Makikita rin dyan. But most of these words is the Proverbs of King Solomon, but not all, like nandyan si
King Lemuel, nandyan si Agur, nandyan sila, at may mga iba pa. But most of these proverbs came from King Solomon. And we know that King Solomon ito ay isa sa mga tinatawag natin na hanggang ngayon sa panahon natin ay namuhay na pinakamatalinong tao except from the Lord Jesus Christ. Okay? Wala pa rin tatalino sa Diyos sapagkat Diyos siya. He knows everything. He is an omniscient God. But what is the important or the very purpose of this book, the book of Proverbs? Now, one of the purpose of this book is to teach people like us how to attain wisdom from God. Upang tayo ay turuan kung para magkaroon ng wisdom bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, para tayo ay magkaroon ng tinatawag na Bible discipline. Amen? Pangatlo, para magkaroon tayo ng tinatawag na prudent life. Nakunawan niyo mga kapatid? Prudent. Ibig sabihin, yung alam mo kung paano magkaroon ng pakundangan sa sarili mo. Alam mo kung paano magkaroon ng paano magtimpi. Nakuha niyo? Na hindi tayo dapat pabigla-bigla sa lahat ng anggulo ng ating buhay. No naman. And another one is Book of Proverbs is to teach us how to do what is right. How to do what is right and how to become a righteous, become a just, become a upright person in the sight of God. Kasi marami sa atin mga kapatid, hindi natin pinapahalagan yung righteousness. Hindi natin pinapahalagan yung wisdom ng Diyos. Hindi natin pinapahalagan mga kapatid yung discipline. Lalo na ngayon, mahirap magdisiplina ng tao. Naunawan natin? Mahirap. And then most of all, in short mga kapatid, ang pinakalayunin ng Proverbs ay upang tayo ay turuan na magkaroon tayo ng tinatawag na divine life. Godly life in our daily life. Magkaroon tayo ng tinatawag na moral instruction, moral life. Maitaas yung ating moral. Kasi ang tao, mga kapatid, kung hindi nyo napapansin, pababa ng pababa, pabagsak ng pabagsak yung moral ng tao. Naunawan natin? Kaya makita nyo, hindi na tayo masyadong disiplinado, nawala na yung respeto, unti-unti, nagdi-decline yan, pababa ng pababa, sapagkat ang sabi ng Biblia, yung evil, yung kasamaan ng tao, evil shall wax worse and worse. Yan ang sabi ng Bible. Yung kasamaan, mga kapatid, ay pasama, lalo ng pasama. Alam nyo ba yun? Nakikinig tayo? Kaya nga ngayon, lantaran ang tao na magpahayag na itong lugar na ito ay walang Diyos. Lantaran ang tao na nagsasabi na hindi ako naniniwala sa Diyos. Ganyang katindi ang tao ngayon. Ibig sabihin, pawala ng pawala yung godliness sa puso ng tao hanggang sa makikita natin, wala na. Alright? Kaya dito sa ating simbahan, kayo mga nandito na mga members, kung meron mang pahahalagahan natin na buhay, ay walang iba kundi yung buhay mula sa salita ng Diyos. Kasi wala rin namang kwenta, tama? Mamuhay ka na walang Diyos, walang kwentang buhay. Naintindihan nyo? Amen? So, that's the very purpose of this book, the book of Proverbs. And, you know, this book is isinulat ito ni King Solomon at his early lives, early in his reign. Nung siya ay nagsisimula bilang hari o maging hari, mga kapatid, isinulat niya lahat ito. But if you are going to go to the book of Ecclesiastes,
Kaya makita nyo, gumawa na dyan ni King Solomon ng conclusion. Ano sabi niya? Let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. Bakit magkaiba? Nakuha niyo mga kapatid? Iba na. Ha? Alam niyo bakit? Sapagkat si King Solomon, naranasan din niyang lumayo sa Panginoon. And then, bumalik siya sa Panginoon. That's why he wrote the book of Ecclesiastes. Kaya anong sabi niya? Walang kwenta lahat, walang kwenta kung hindi tayo babalik sa Panginoon. Which, totoo talaga yan. Amen? Kaya, ngayon, yan, mga kapatid. Ngayon, babalik tayo doon sa binasa natin. Sabi ni King Solomon, na makinig kayo, everybody sit down. Everybody sit down. Dapat may makuha kayo sa mensaheng ito. Okay? Kayo mga nakatago dyan sa poste, pwede bang magpakita kayo? Nakatago kayo. Umiwas kayo sa poste. Dito, umiwas kayo. Dito rin, umiwas kayo. Yan, dito nakatago dyan, nakatago. Yan. Dito, iwas kayo. Yan, alright. Now, sabi ni King Solomon dito mga kapatid, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Now, the word vision, it means, it refers to the revelation that came, that received from the prophets na ibinigay ng Diyos sa kanila. In other words, mga kapatid, ang tinutukoy na vision dyan ay tumutukoy yan sa salita ng Diyos na ibinibigay ng Diyos sa mga propeta ng Diyos sa panahong ito. Yan po ang ibig sabihin ng vision. Alright? Nakukuha natin? Ibig sabihin, it's always referring to the law. It always referring to the Word of God. Tumutukoy yan sa Book of Genesis, Exodus, Leviticus, lahat na yan mga kapatid. Ngayon, dumating na tayo sa puntong ganito, tumutukoy na yan lahat hanggang sa New Testament na yan, lahat na yan, at sapagkat yan na ngayon ang tinatawag na revealed Word of God. The Bible, pakinggan nyo na may ito, the Bible is the revealed Word of God. Nakikinig tayo? And the revelation is same as the word vision. Amen? Kaya ngayon, ito na ngayon, tayo mga anak ng Diyos ngayon, wala na tayo ngayon ibang source ng ating vision, kundi sa revealed Word of God. Kaya nga paggagawa tayo ngayon ng vision namin, it means plano natin, kinakailangan lagi tayong nakabase sa salita ng Diyos. Like for example, alright, pakinggan nyo na maigi. Ano ngayon ang plano mo sa pamilya mo base sa salita ng Diyos? Ang tawag dyan is vision. Amen? Sapagkat yung word na vision, ginagamit din sa labas yan. Pero alam nyo ba na ginamit ng Bible yan? Amen? Sa kanila, sa world, ginagamit madalas yung vision in ibang paggamit. Pero sa Bible, mga kapatid, ginamit ngayon yan sa pagkakataong ito, mga kapatid. Pero ito ay tumutukoy sa tinatawag na katulad niyan, nung panahong ito. Tumutukoy ito sa revelation that prophets receive from God. Amen? So ano yung mga tinatanggap nila na revelation mula sa Diyos? Ito ngayon na mga nakasulat dito. Kaya may makikita kayo dyan na nandyan yung Book of Job, nandyan yung Book of Isaiah, lahat yan. Kasi ang Diyos nung araw, nangungusap siya through the prophets. Ngayon naman, nangungusap pa rin naman ang Diyos through the pastor, the man of God, but the Word of God is now complete. I mean, we have now the complete revelation of God, which is now the King James Bible. Nung panahon nila Isaiah, hindi pa kumpleto ang Biblia. Kaya tuloy-tuloy pa yan na nagre-reveal ang Diyos hanggang sa
Dumating tayo sa panahon na ito, kumpleto na ngayon ang salita ng Diyos na kung tawagin natin ngayon ay Biblia, in other words, is the complete revelation of God. Amen? Nakuha niyo ba ngayon? So ngayon, this is now the complete revelation of God. Kaya ngayon, kung meron man tayong tinatawag na vision at maging vision, yung nasi-sight mentally natin, mga kapatid, sa buhay natin araw-araw, ay dito na tayo kukuha. Ito na ngayon dapat ang pinaka-source natin. Naintindihan natin? Amen. So lahat ngayon ng ginagawa natin, lahat ngayon ng plano natin, halimbawa, anong plano mo sa pamilya mo? Alright, nakikinig kayo mga kapatid? Anong plano mo ngayon sa Christian life mo? Anong plano mo sa relationship mo sa Panginoon? Anong vision mo? Anong nasa sight mentally mo? Nakikita mo na dapat mong gawin sa pamilya mo based on the revealed Word of God. Kanina sinabi ko ito, ay kahapon. Okay, makinig kayo ha. Kailan nagsimula ang ating eternal life? Kailan nagsimula na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Kailan nagsimula? Alright, makinig kayo na maigi. Kailan nagsimula yung buhay na walang hanggan natin? Right after nung tinanggap natin si Kristo. Mali yung pagkaalam ninyo na nagsisimula ang ating buhay na walang hanggan pag nandun pa lang tayo sa langit. No, mali yun. Nagsimula na magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan right after nung tinanggap mo na si Kristo. Kaya nga ngayon, kung tinanggap natin si Kristo ngayon, mga kapatid, dito pa lang sa lupa, dapat i-enjoy na natin yung eternal life natin. So paano natin ngayon i-enjoy? I-enjoy natin ngayon yung ating eternal life here on earth based on the revealed Word of God. Kaya nga dapat mga kapatid, dapat ito yung sinusunod natin. Sunday morning, dapat kung anak ka ng Diyos, makinig ka rito. Sunday afternoon, dapat makinig ka dito. Kaya nga may mga programa tayo sa simbahan. Bakit? Kasi tayong mga anak ng Diyos, nandito pa lamang tayo sa lupang ito, we must enjoy our eternity. Mali yung pagkaalam ninyo. Alam mo, buti pa si Brother Chris, masaya na siya sa langit. Naniniwala naman ako doon na masaya na siya sa langit. Bakit? Kasi nandun na siya sa langit eh. Pero alam nyo ba, kahit wala ka pa sa langit, pwede mo nang ma-enjoy ang Diyos sa buhay mo kung susunod tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos. Kaya maraming mga anak ng Diyos na hindi masaya ang buhay nyo sapagkat hindi nyo ini-enjoy yung relationship ninyo nung simula pa na tinanggap natin si Jesus as our Lord and personal Savior. Don't you ever know, mga kapatid, na napakaraming mga anak ng Diyos na griping sila. Napakaraming mga nagsasabing Kristiyano, pero may sama na loob. Kaya nga sinasabi ko sa iba, mga kapatid, sinasabi ko sa iba na, yan yung ginawa nila, yan yung decision nila. Alam nyo, one of these days, it might be this coming Sunday, we're going to talk about decision. I'm going to preach you about decision. Maganda yan. Huwag niyong imimiss yan, mga kapatid, kasi napakaganda yan. Alam niyo ba, kung nasaan ka ngayong umaga, based on your decisions. And every decision that we made, mga kapatid, makinig kayo, alam niyo ba na ang bawat decision na ginagawa natin, hindi mo pwedeng isisi sa iba. Nagkakaunawan tayo. Ang dami ngayon mga kapatid, hindi nila nai-enjoy yung buhay na walang hanggan nila. At sinasabi nila, naiinggit sila kay Brother Chris. Mabuti pa si Brother Chris, nag-i-enjoy na siya ng kanyang buhay na walang hanggan. Total, naiinggit ka, di sumunod ka.
O ayaw mo naman. Di ba? Pero mga kapatid, hindi mo kinakailangan umakyat sa langit para ma-enjoy mo yung buhay na walang hanggan mo, kapatid. Dito pa lamang pwede na nating ma-enjoy. You can enjoy eternal life in soul winning. You can enjoy listening the Word of God, the Holy Word of God. Every services, kapatid, kung ikaw ay may personal na relationship kay Kristo. But you will never enjoy preachings like this if you don't have a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Mas pipiliin mong pupunta ng city, mas pipiliin mong pumunta, lalo na ngayon, this coming month, Panagbinga. Marami na naman sa inyo hindi magsisimba. Ha? Mas pipiliin yung magparada. Good night. Alam nyo kapatid, pag anak ka ng Diyos, dito pa lamang. Katulad yung sinasabi ko kahapon, alam nyo ba na ang sarap makinig ng salita ng Diyos? Ang sarap magbasa ng salita ng Diyos? Ang sarap na meron kang, dito pa lamang, you know that 100% that when you die, you have the eternal life, you're going to heaven, kapatid. Doon ka pupunta sa langit. Wala ka mang mansion dito, kapatid, pero may mansion tayo sa langit na hindi kayang sunugin ng apoy sa mundong ito. Nakatulad ng pinagsusunog ng Diyos na mansion ng mga celebrities doon sa Los Angeles. Amen! Kaya nga mga kapatid, kayo mga hindi umate ng hapon, kayo mga walang involvement dito, it means you do not enjoy your eternity on earth. Whereas mga kapatid, samantalang dito pa lamang, makinig kayo, sino nagsasabi sa inyo dito na tinanggap niyo si Jesus? Come on, raise your hands. Now, naniniwala ka ba kayo na nung tinanggap niyo ni Kristo, si Kristo, tinanggap natin si Kristo, right after, meron ka ng buhay na walang hanggan. Do you believe? Pero namumuhay ka ba dyan? See? Di na kayo maka-amen? Si Sir Ariel na lang nag-amen? Ha? Again, kapatid, ang eternal life, hindi lang dun sa langit, dito pa lang natanggap na natin. Kaya dito pa lamang, mag-enjoy na tayo ng ating eternal life. Hindi rin ako naniniwala mga kapatid, na masaya ka lang pag nandun ka sa langit. Hindi, mga kapatid, dito pa lamang pwede nating ma-enjoy si Kristo, sapagkat doon sa langit, ang i-enjoy pa rin natin si Kristo. Eh kung naniniwala tayo ayon sa kapahayagan ng Biblia, kapatid, na pag tinanggap natin si Jesus, meron na tayong buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay na walang hanggan si Jesus. At hindi man natin kasakasama si Kristo physically, pero kasakasama tayo ng banal na Espiritu, which the third person of the Godhead, the Holy Spirit, nakatira sa iyo, so that you can enjoy your eternal life, you can enjoy the relationship, our relationship with the Lord Jesus Christ on this earth. Dito sa palamang sa lupa, pwede na nating ma-enjoy yung ating eternal life. Amen! Kaya ang pinakamaganda mga kapatid, maglingkod tayo sa Diyos. Go soul winning. Amen! Kaya makita nyo, ang dami mga masama na loob ko kay Brother Tom. Masama loob ko kay Brother Juni. Masama loob ko kay Brother Tommy. Masama loob ko kay Minchin kasi hindi ako pinapansin. Alastik, mamamatay ka na lang sa sama na loob mo. Kaya puro ka sama na loob, hindi mo na i-enjoy yung eternal life mo. Amen! Kaya ang pinakamaganda, magkaroon tayo ng vision based on the revealed Word of God. Una, ano ang vision nyo ngayon sa pamilya ninyo? Ano ang vision nyo ngayon sa ministry ninyo? Ano ang vision ninyo? Tingnan nyo, may plano kayo, paganda kayo ng paganda ng bahay nyo, walang masama dyan. Pero wag mong aalisin yung Diyos dyan. Ha? Amen?
Huwag mong aalisin na ng Diyos yan. Nakafocus ka sa trabaho mo, pero huwag mong ihiwalay ang Diyos sa trabaho mo. Bakit? Sapagat yung trabaho mo na bigay ng Diyos, pwedeng gamitin ng Diyos yan. Maging kayo mga estudyante, anong madalas yung sagot? Hindi ako nakaka-attend kasi wala akong panahon, nag-aaral ako. Huwag mong ihiwalay ang Diyos sa pag-aaral mo. Are you agree with me? Sapagat mahirap mag-aral na walang Diyos. Kung nagtatayo ka ngayon ng business, kapatid, huwag mong ihiwalay ang Diyos sa business mo, sapagat nakakatakot na magtayo ng business na walang Diyos. Mamumulubi ka. Naunawan natin. Mamumulubi ka. Huwag kayong mag-focus sa mga resources, kundi mag-focus tayo sa pinanggagalingan ng ating resources. Ngayon sinasabi natin, naku pastor, hindi ako makaka-attend ngayon. Naku, hindi muna ako mag-join sa choir kasi wala akong panahon. Huwag kang magsasalita ng ganyan. Kundi dapat mga kapatid, gamitin mo yung simbahan mo, gamitin mo yung salita ng Diyos, gamitin mo yung ministry mo sa pag-aaral mo. At huwag mong gagawing sagabal yung pag-aaral mo sa ministry mo. Huwag mong gagawing sagabal yung business mo sa pananambahan mo. Nakikinig? Sapagkat nakakatakot, sapagkat ang Diyos hindi sagabal sa buhay, siya ang pangunahin sa buhay natin. Seek ye first the kingdom of God. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Who's added unto you if you're going to seek first the kingdom of God? All these things. All these things. Mali lang kasi at sobrang mali ang nakamulatan natin na simbahan. Na walang inintroduce sa atin na totoong Diyos, walang inintroduce sa atin na salita ng Diyos. It's a dead church. Ngayon, ano ngayon yung power? When we say power means the ability to act or produce an effect. The official authority. The possession of control. The influence over others. Yun ang ibig sabihin ng power. Ano yung impluensya pag meron kang vision? Nakikinig? Nakikinig tayo? Ano yung authority sa ating buhay kung meron tayong vision? Ano ang pwedeng ma-produce? Ano ang pwedeng maapektuhan sa aking buhay pag meron akong salita ng Diyos? Nakikinig tayo? Number 1, pag meron tayong vision, no people perish. Very simple. Amen? Alam nyo, pag meron tayong vision, anong sabi ng Biblia? Where there is no vision, the people perish. Amen. Sabi ng Biblia, pag walang vision, ang tao mapapahamak. Kaya pag walang vision ang tatay para sa pamilya, para sa Panginoon, mga kapatid, based on the Word of God, mapapahamak ang pamilya mo. So anong gagawin natin para hindi tayo mapahamak? Magkaroon tayo ng vision based on the Word of God. Amen? Again, like during the time of Eli, no open vision. So, ang nabiktima, mga kapatid, yung kanyang sariling pamilya nasira. Hanggang sa sabi ng Biblia, the glory of the Lord was departed. Amen? No vision, the people perish. So, anong gagawin natin para hindi malagay sa kapahamakan yung ating pamilya, hindi malagay sa kapahamakan yung ating buhay? Magkaroon tayo ng vision.
mula sa salita ng Diyos. Amen? Parang sa isang kumpanya, alam nyo, pagka ang isang company, walang vision, babagsak ang company. Amen! Oh, ako naniniwala sa UC, di ba Sir Ariel? Meron kayo nakalagay doon, vision? Meron. Oh, may vision ang University of Cordilleras. Bakit? Kasi para hindi bumagsak, para hindi masira, para hindi mapahamak. Ganon din dito sa ating simbahan at ganon din sa ating bawat individual na buhay. Dapat meron tayong vision para hindi tayo mapahamak. Amen. Para hindi tayo maglailo mga Kristiyano sa paglilingkod natin. Dapat hindi tayo tumitigil, hindi tayo naglalailo, hindi tayo nalalamig, hindi tayo magkukwit sa paglilingkod sa Panginoon. So what we need is vision. Vision. Amen. Vision. Ito ang kailangan natin. Kaya ang maganda, pag may vision tayo, ibig sabihin, nagpapakontrol tayo sa impluensya ng salita ng Diyos. Yan ang vision natin. Kaya makita nyo, pag tayo ay pagkasalita ng Diyos ang may authority sa buhay natin, hindi tayo manlalamig sa Diyos. Amen. Pag salita ng Diyos ang may control sa atin, ma-impluensya sa atin, pakiano yung bata, please. Kaninong anak to? Pakiano lang, please. Now, pakinggan nyo na maigi. Pagkasalita ng Diyos ang may authority sa buhay natin, pagsalita ng Diyos ang may control sa buhay natin, pagsalita ng Diyos ang may impluensya sa atin, pagsalita ng Diyos ang may command sa atin, pagsalita ng Diyos ang may grip sa atin, hindi tayo lalayo sa Diyos. Amen. Kaya bilang pastor ng simbang ito ang pilit kong maging kalagayan ng bawat isa. Ulitin natin, vision is the authority of the Word of God in our lives. Vision is the influence of the Word of God in your life. Vision is the command of the Word of God in your life. Amen. Vision is the controlled Word of God in your life. Kaya ang ganda, kapatid, tingnan mo, payagan natin na salita ng Diyos ang magkuman sa'yo. Payagan natin, kapatid, na mula sa ating pamilya, mula sa relationship ng ating pamilya sa Diyos, na ang magigrip sa atin is the Word of God, magkukommand sa atin is the Word of God, magkukontrol sa atin is the Word of God, mag-i-influence sa atin is the Word of God. Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo lalayo sa Panginoon, kundi magkakaroon lalo tayo ng close relationship with God. And the best life is for the people of God is when you have a close relationship with the Lord Jesus Christ. Huwag kayong papayag na mas close kayo sa pera kaysa Diyos. Huwag kayong papayag na mas close kayo sa boss ninyo kaysa kay Kristo. Huwag kayong papayag na mas close kayo sa trabaho nyo kaysa simbahan. Sisiguraduhin natin, dapat titiyakin natin palagi na we must always close to the Lord Jesus Christ. Kaya makita nyo, pag pupunta kayo sa church, pakinggan nyo to. Pagpapahayag yan na wala kayong magandang relasyon sa Diyos. Makinig kayo. Pagkatapos ng church, sibat na kaagad kayo. Do you hear me? Sino nagsabi sa akin na? Hindi ko na matandaan eh. Sino yung kausap ko? Basta kahapon lang. Sabi niya, alam mo pastor, totoo yan eh. Pagka medyo hindi ka masyadong pumupunta sa church, kasla ka lang masinsinit, dito'y simbahan. Naalala mo yun? Kayo yata Sister Myra eh. Nakalimutan ko kung sino kausap ko na yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Para tignan nyo ngayon. Samantalang kapatid, ang sarap makipag-fellowship sa mga kapatiran. Kaya nga tignan nyo dito, anong oras kami natatapos mag-fellowship sila Sir Ariel?
Kagabi, andyan kami, sila Brad Juni, sila Brad Tom. Sabado ng gabi, nag-fellowship kami dyan. Ako na nga na unang nag-withdraw kasi sabi ko may gagawin pa ako. Tingnan niyo mga young people dito. Ha? Di ba napakasarap na pagkatapos mag-service, medyo nakikipagkamayan ka. Kumusta ka, Brother Garcia? Kumusta ka, Brother Liu Ayan? Ano first name mo? Banjo. Banjo, tama ako. Oh, di ba? Kumusta ka? Ano first name mo? Nephew. Oh. Masarap yung bago ka man lang umuwi huwag ka man lang umuwi na, sandali, kamayan ko muna si pastor. Kaya nga ako, pagkatapos ng service, anong ginagawa ko? Lalagay ko muna yung Bible ko dyan, lumalabas ako at gusto ko kayong kamayan lahat. Kaya lang, paano ko pa makakamayan yung iba? Sumibat na. Ha? Nung nawala si Brother Rolly, isang taon nawala ito. Brother Rolly, hindi mo lang alam. Na-miss ko yung fellowship mo. Ha? Pero natiis tayo ni Brother Rolly. Pero alam ko, sabi ko, babalik din ito. Kasi alam ko ito, malapit sa simbahan, malapit ang puso niya sa Panginoon. Hindi niya kayang tiisan, sabi niya, January 1, bumalik sa simbahan. Right after January 1st, mga kapatid, nag-testimony dito, sabi niya, miss ko na talagang Panginoon. Kaya baka mamaya hapon, mag-special number siya ng miss na miss ko na ang Panginoon. Naunawan niyo ba kayo mga pagkatapos ng service, sibat na kagad kayo? What's wrong with you? Ha? What's wrong with you, brother? Anong problema? Kami nga nila, pastor, pag magkakasama kami nila, pastor, pambira, maabot kami ng alas 11, alas 12, nag-uusap kami tungkol sa Diyos. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, kaya ko naisip-isip, mga kapatid, matagal kong pinag-isipan ito, matagal kong pinag-pray ito, na pagkatapos ng service, huwag muna kayong uuwi. Doon kayo sa kanya-kanyang grupo nyo kasi mag-uusap pa kayo with your leaders. And you are going to talk about kung paano maging fishers of men. Amen. Anong sabi ng Panginoon sa mga apostles niya? Come on, follow me, and I will make you fishers of men. And that's the best work in this earth. To become a fishers of men. Wag muna kayong basta uuwi. Pinakamaganda, pumunta kayo kung saan kayo grupo, and then makipag-usap kayo, makinig kayo sa mga leaders niyo, sa mga nagtuturo ng soul winning, at mamaya kakain kayo. Pagkatapos yan, mga kapatid, pupunta kayo sa soul winning, sumama kayo. Baguhin na natin yung style ng pinagsisimbahan natin o style ng pinanggalingan natin na simbahan. Pagkatapos mag-church, uwi. Dito, mga kapatid, iba dito. Amen. Iba dito, tingnan nyo yung mga leaders nyo, nagluto yan, yung grupo nyo, nagluto yan ng Sabado, ng gabi, or Linggo ng maaga o umaga. Nagluto yan para sa grupo, para hindi muna kayo uuwi, sapagkat tuturuan pa kayo kung paano kayo mangalap ng kaluluwa just like them. Because the best rewarding work on this earth is when the people of God learn to become a fishers of men. Just like Jesus, just like the apostles, Peter, the apostles of the Lord Jesus Christ. Jesus said, follow me and I will make you fishers of men. Pagkatapos ng service,
Boom! What are you enjoying right now? Ha? Bakit hindi ka pumunta sa grupo mo? Alam niyo ba yung mga grupo nyo? Yung mga leaders nyo, yung mga nagluluto sa grupo nyo, pinaghahandaan kayo the whole week. Malala ko yung kwento ni Brother Tom, tinanyan maigi. Brother Tom, ang gagawin ni Brother Tom ay, meron akong naringgan sa kanya na Lunes pa lamang, Martes pa lamang, Miyerkules pa lamang, nangangalap na siya dyan ng kung ano ng mga gulay para pagdating ng Sabado, iiwanan niya kay Erwin. Pati yung manok na buhay pa, iiwanan niya. Para saan yun? Para sa grupo nyo. Kayo naman sibat, kayo ng sibat. Palagay ko, dapat kayong sibatin. Takbo kayo ng takbo, takbo kayo ng takbo. Agtaray-taray kayo. Papapanan nyo ngay. Ha? Hey, people of God, are you enjoying your eternal life here on earth? Bakit wala ka sa grupo? At doon sa grupo, masarap pag-usapan na, ganito mag-soul winning. Amen? At mamaya, mag-soul winning na kayo. Alam nyo, sabi ng Biblia, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Come on, amen? There is safety. Kaya dito sa church, linggo ng umaga, linggo ng hapon, anong narinig nyo? Multitude of counsels from the Word of God. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselors, there is safety. Kapatid, tinan mo yung mga nasunugan ng mga celebrities, mayayaman, maraming pera, milyonaryo, bilyonaryo, doon sa Los Angeles, pinagyayabang nila, kapatid, na pag may malaking bahay ka na, safe ka na. Di ba? Amen? Pag may pera ka, safe ka na. Pag may trabaho ka, safe ka na. Pag may malaking bahay ka na, safe ka na. Pag may sasakyan ka na, safe ka na. Do you believe that? Ito sasabihin ko sa inyo. Anong sabi ng Biblia? The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Amen. The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Kapatid, kahit gaano ko kalaki ang armed forces mo, kadami ng pera mo, kalaki ng bahay mo, sasabihin ko sa inyo, Diyos pa rin ang safety natin. Hindi yung bahay mo, hindi yung pera mo, hindi yung trabaho mo. Kapatid, Diyos pa rin ang mag-iingat sa atin, walang iba. Diyos pa rin ang protection, source ng ating protection. Tingnan mo itong mga malalaking bahay. Ang lalaki ng mga bahay nila. Pinagyayabang nila, niyayabangan nila ng Diyos walang mansyon. Sila may mansyon. May 11 na mansyon sila. May 3 na mansyon sila. Ang Diyos wala. Sinunog ngayon ng Diyos ng kanilang mga mansions. Saan ngayon yung mansyon nila? Makinig kayo. Wag na wag niyong gagawin na mas mahalaga ang ibang bagay kaysa Diyos. Wag mong sasabihin na mas mahalaga ang pag-aaral mo kaysa Diyos. Wag mong sasabihin na mas mahalaga ang pera mo kaysa Diyos. Wag mong sasabihin na mas mahalaga ang trabaho mo kaysa Diyos. Wag mong sasabihin na mas mahalaga yung bahay mo kaysa Diyos.
The main thing is God. Sabi ng Bible, Proverbs 24 verse number 6, for by wise counsel thou shalt make thy war, and in the multitude of counselors there is safety. The more word of God you listen, you heard, you receive, more safety ang buhay natin. Ito matindi. Psalm 60 verse number 11. Give us help from trouble. Give us help from trouble. For vain is the help of men. Nakuha niyo mga kapatid? Mas ginugusto pa natin mga kapatid na tumulong o lumapit o magpatulong sa ibang tao kaysa Diyos. Wala nang mas sigurado sa tulong ng Diyos kaysa ninumang tao. Kaya anong sabi ng Bible? Psalms 33 verse number 7. Buksan nyo yan kung mabilis kayo. Psalms 33 verse 17. Ganda yan. Ano sabi niya? An horse, basahin natin lahat. An horse is fainting for safety. Neither shall deliver any by his great strength. Psalms 146 verse number 3. Put not your trust in princes nor in the son of man in whom there is no help. Nakikinig? Amen. Kaya kapatid, naku sasabihin ko sa inyo, tingnan mo ngayon, ilang hectares ang sinunog ng Diyos sa Los Angeles? Ilang pamilya kapatid ang lumikas na wala silang nasalbang gamit except yung suot nilang damit. Pero pinagyayabang nila yon. Palasyo nila, mansyon nila, kotse nila, trabaho nila. Kapatid, makita niyo yung isang celebrity, pinuntahan niya yung bahay niya, abo na lang ang nadatnan niya, and he cried. Ha? Umiiyak siya. Kaya nga minsan sinabihan ko si Resty. Ha? Sabi ko kay Resty, papagawa ka ng bahay mo. Pero kung ilalagay mo niyan sa bahay na yan, hindi godly na pamilya. What's for? Ha? Naunawan niyo mga kapatid? Meron kang konkretong bahay, pero ang loob ng bahay mo, mga taong nakatira, hindi godly. Meron kang konkretong bahay, sa tingin mo safe na yan, safety ka na dyan. Pero anong sabi ng Biblia? Anong sabi ng Bible? The horse is prepared against the day of battle, but safety is of the Lord. Naanuhan niyo mga kapatiran? Ha? Pampira, sasabihin ko sa inyo, maawa ka talaga. Nakita niyo ba yung balita? Napanood niyo ba yung balita? Baka yung iba kapatid, mas malaki pa dito ang mga mansions nila. Pinagyayabang nila that God is zero mansion. Isang pitik lang ng Diyos, abo lahat yan. Sa tingin nyo, walang kinalaman ng Diyos. Sa tingin nyo, ano lang, forest fire lang yon or what? Kapatid, may kinalaman ng Diyos doon. Ha? Kaya wag po sanang tayo ay maging instrumento ng ating pamilya susunod na mapahamak. Kaya nga para hindi mapahamak, anong gagawin natin? Vision. Come on, amen? Vision. Vision. Tinan mo yung power ng vision. Pag may vision ka,
mula sa salita ng Diyos, no perish. People will never perish. Walang mapapahamak, tama? Ilalayo tayo ng salita ng Diyos sa kapahamakan. Amen? Pangalawa, pag may vision tayo, sabi ng Biblia, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Pag mayroon tayong vision, makinig kayo, happiness will come. Amen! Anong ibig sabihin ng happiness? Bless. Bless. Ay, kinig tayo. Bless. Kaya ang sabi ng Bible dyan, he that keepeth the law, but he that keepeth the law. Ano yung law? That's the revealed word of God. Amen? That's the revealed word of God. And what is the revealed word of God? Vision. So pag kinip natin itong word, revealed word of God, what will happen? Happiness. Joy. Amen. Blessing. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia, kapatid, ang batas is our schoolmaster to Christ. Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Amen? Amen. Kaya tignan nyo, anong sabi ng Biblia? Nandito tayo ng Sunday morning, nandito tayo ng hapon, Wednesday, nag-i-involve tayo, lagi tayo nakakapakinig, lagi tayong binibless ng salita ng Diyos. Mga kapatid, sabi ng Biblia, sabi ng Bible, Proverbs 8:34, blessed is the man that heareth me, waiting or watching daily at my gates, waiting at the posts of my doors. Kaya hindi ba napakaganda? Kaya nga, huwag niyong imimiss yung afternoon service. Amen. Bakit? Diyan na naman tayo pagpapalain ng Diyos. Ipapahayag na naman sa atin na yung revealed word of God. Then every time na ipahayag sa atin yung revealed word of God, mababago yung sight ng ating isip. Nakikinig tayo? Mababago yung pananaw ng ating buhay. Magbabago yung nakikita natin. Hindi nakikita, hindi ko tinutukoy yung nakikita ng ating literal na mata. Ha? Pero yung nasa sight ng ating mental, spiritual life, spiritual eyes. Nakikinig tayo? Tingnan mo ngayon, ito, para maunawaan nyo yung sinasabi ko. Nung tinanggap mo si Kristo, halimbawa, si Sir Ariel, nung tinanggap niyang Panginoon at tuloy-tuloy nakapakinig sa salita ng Diyos, kumpara nung hindi pa siya nakapakinig. Sabi nga niya, naranasan ko yung nakipag-inuman, pagkatapos ko mag-inom, hindi ko nalalaman kung saan ko pinarking yung sasakyan ko. Pero nang tinanggap niyang Panginoon, sinunod niyang Panginoon, nakarinig at in-apply niya yung salita ng Diyos, nawala na siya sa ganong buhay at ito na yung buhay niya. Yan ang sinasabi ko sa inyo na mababago yung nasa sight natin mentally. Naunawan natin. Ngayon, kaya kayo magpasalamat kayo. Hindi nyo inabot yung buhay niya noong wala pa siyang Diyos. Kasi kung inabot nyo yun, wala kayo ngayon dito ngayong umaga sa simbang ito. Alam nyo kung nasan kayong Garcia, nandun kayo sa inuman, kasama nyo siya. Hindi kayo ngayon nakasuot ng ganyan. Ha? Pero ngayon binago siya ng Panginoon. Marami sa inyo hindi nakakita. Yung nakikita niya para sa inyo. Yung nasa sight niya mentally para sa inyo. Ha? Sinasabi ni Sir Ariel, gusto ko na ito si Garcia, pag pulis na ito, magkakaroon siya. Siya yung pulis na matinong pulis. Na hindi iinom-inom na pulis, hindi lalasing-lasing,
hindi pa droga-droga, hindi nangingikil na pulis. Kundi matinong pulis. Bakit? Meron siyang revealed word of God. The vision. Ito yung nag-impluensya sa kanya. Ito yung mag-i-impluensya sa kanya. Ito yung magkukontrol sa kanya. Ito yung mag-grip sa kanya. Ito yung magkukumen sa kanya. Hanggang isang araw, sasabihin ni Brother Garcia, Pastor, mag-aasawa na ako. At gusto kong makabuo ng maka-Diyos na pamilya. Pwede bang ipagpaalam yung isang nagva-violin doon? Sino ba? Si Hiles, lalaki yun. Ha? Sino ba? Si Minchin, taken na yun. Ha? Sino yun? Yung Black Beauty. Sino yun? Si Karel. Sige. Isang araw si Brother Garcia, magtatayo siya ng maka-Diyos na pamilya. Nanuwan nyo? Yan yung vision ng simbang ito para sa bawat individual. I hope mga kapatid, nakukuha nyo yung puso ng simbang ito. Ito, bago tayo magtapos. Ang puso ng simbang ito is like the heart of the Lord Jesus Christ. Same as the heart of the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya makinig kayo mga nakatira dyan sa village, again. Ha? Mga magulang, pwede ba magkaroon kayo ng katapangan na sawayin ang mga anak ninyo? Kasuotan nila pang mundo. Music nila pang mundo. Kaya sabi ko kay Sister Gapitan nung dapat matutunan nyo na sawayin ang mga anak ninyo sa hindi magandang ginagawa. Ayaw, nagkakaanuan tayo. Makinig kayo. Para po hindi madamay yung iba. Baka mamaya, wag naman po sana na mangyari yung nangyari sa Los Angeles, sa Baptist Village. Ha? Nakikinig kayo? No joke, mga kapatid. Kaya kung anong ipinapahayag sa inyo ng simbang ito, yan dapat ang maging buhay natin. Sapagat pag tayo nagmatigas, isang iglap lang yan, iiyak-iyak kayo, lusaw lahat yan. Abo lahat yan, believe me. Alright, nakuha niyo mga kapatid? Now, ngayong umaga, that's the power of vision. Number 1, walang mapapahamak. Number 2, masaya ang dadalhin sa atin. Amen? Tumayo tayo. Fathers, kunin niyo yung mga pamilya niyo, come to the altar, kneel down and talk to God. Bilis, bilis, bilis.